So ano pong ibig sabihin yan? Abay, ibig sabihin po niyan talagang panahon na ng batuhan ng putik. Dahil ginagawa ng Kongreso sa tingin namin na tinatrato nilang ordinaryong batas ang proposed amendment sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan. Itaguyod natin ng katotohanan sa mga putik na binabato dun sa dalawang babae with balls. Binato rin si Super Ate to the President, Amy Marcos, dahil nga pinupuntiryan niya yung AKAP na siya mismo, siya ang chairman ata ng social DSWD budget, ay hindi rin niya alam na bigla palang merong 26.7 billion na AKAP na ito ay wala dun sa proposal ng Malacanang na ang tawag ay National Expenditure Program. Wala ito dun sa bersyon ng House na inapprove ng Kamara de Representantes sa plenary. Wala rin ito sa bersyon ng Senado na inapprove. At bagamat pinirmahan nila yan, ang pirma ay electronic signature, dapat ilalagay doon sa BICAM. Pero mukhang naisingit nga itong yung AKAP sa BICAM. Abay, binato siya ng mga kongresista ngayon ang sabi, ikaw nga, nagpa-realign ka ng bilyones na pondo galing sa 4Ps. Nais mong bawasan ang mga natatanggap na ayuba ng mga pinakamahihirap daw na mga Pilipino. Well, sumagot po si Super Ate. Alam niyo po talaga, kahit anong paratang naman, basta ikaw ay nasa punto ng katotohanan, hindi ka tatablan. Ano pa lang nangyari? Aba, noong 2022 budget pala ng DSWD, 45% pa lamang ang kanilang nagagasta. At ito po ay nalaman nila nung hearing ng 2023. So anong ginawa ni Super Ate to the President? Kesa naman bumalik yung pondo na para sa ayuda sa general funds, kasi ganun po yun. Pag hindi mo nagasta ng taon yan, babalik yan sa treasurer ng Pilipinas at hindi naman magagamit ang programa. Ang sabi niya, gastusin na yan sa ibang programa ng DSWD din. Ito masyadong maliit, pero ilan sa mga programa na tinustusan niya dahil nga doon sa 45% pa lang nagagastos na galing sa 4Ps, yung AIC na tinatawag at saka meron pang isang programa na hindi ko mabasa ngayon dahil masyadong maliit ito. No? Ano ba ito? Hindi na ba ito na-expand? No? Pero ang nakasulat po dito ay AIC at saka sa, ito po ha, kasi pinablish ko po sa aking Facebook yung buong sagot niya. No? So ito po daw ay linipat sa Kalahi Seeds, sa Quick Response Fund at saka sa AIX. Dahil kung hindi po niya linipat yan, babalik at babalik sa general funds. Tapos nagkaroon din ng pagbabawas daw sa AIX na 5 bilyon. No? Pero ito po ay dahil nga po itong amount nito ay rekomenda ng Senado, pero ang BICAM po ang nagtanggal nito dahil nga po nagbigay sila ng priority sa COVID. So hindi po totoo na siya nag-realign. Siya nga po ang naglagay sa Senate version ng 5 bilyon na AIX na natanggal dahil sa kakulangan ng pera dahil nga po sa kakagaling lang natin ng COVID. So ano pong ibig sabihin yan? Abay, ibig sabihin po niyan talagang panahon na ng batuhan ng putik. Dahil talaga pong lumalabas ng katotohanan na yaang People's Initiative na yan ay talaga namang bribery initiative at politicos initiative. Well, ngayon, sinasabi nila na parang may compromise na ng Senado at ang Kamara as lawmaking bodies gagawa ng ordinaryong batas tapos isusumitin nila sa taong bayan yung kanilang pinagkasunduan para ratifikahan sa isang plebisito. Yan po yung tinatawag nilang Bernas Formula. I disagree po. Ako po yung nag-aral ng aking constitutional law at nagturo rin ng constitutional law sa UP. Ang naging teacher ko po dyan sa constitutional review, sa tingin ko yung pinakamagaling na constitutionalist ever, si Vicente Mendoza. At kagabi nga po, sa birthday ni Justice Victorino, ay kami nagkita rin. Ang posisyon po namin ni Justice Mendoza, 3 pamamaraan lang po ang pwede para amendahan ng saligang batas. Constitutional Convention, Constituent Assembly, at People's Initiative. Yung ginagawa ng Kongreso sa tingin namin na tinatrato nilang ordinaryong batas ang proposed amendment sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po hindi gumagana bilang ordinaryong Kongreso ang ating Kongreso.
Kung hindi, yan po ay non-legislative function. Kaya kinakailangan magkaroon ng joint assembly at dyan po sila magpo-propose ng mga amendments. No? Tapos dapat separate voting. Para po yung SONA, no? Di ba pag SONA, joint session sila, pero nagde-declare ng quorum ang Senate President, nagde-declare ng quorum ang Speaker. So dapat ganyan po yan dahil yung Constituent Assembly, hindi po sila umuupo bilang Kongreso. Umuupo sila bilang Constituent Assembly na special assignment ng Kongreso, pero hindi po yan lawmaking. Pero pag-usapan po natin yan sa mga susunod na panahon. Ang importante, abay kinakailangan, itaguyod natin ang katotohanan sa mga putik na binabato doon sa dalawang babae with balls. At ako pa rin, no? Ako kung meron magsasucceed na presidente, ako po ay para kay Inday Sara for President at super ate to the President, Amy Marcos for Vice President. Bagamat, pareho naman silang nagsasabi, napakaaga pa. Kaya nga hindi nila maintindihan kung bakit si Mr. Speaker, napakaaga, mangampanya, at manira ng mga posibleng katunggali, ang tagal-tagal pa ng 2028. 2025 muna tayo. Tignan po natin ang mga reactions ng ating mga texters. Okay. Lovela Fulgencio, good day. Attorney watching from Qatar, sobra na nangyari po sa Pilipinas. Nakapagtataka, sino po ba may mga issue sila po talaga, milkas ang loob sa mga ginagawa nila. Dapat na sila kalusin. Malapit at malalim ata yung kalusin. Di ko alam po ano ibig sabihin ng kalusin. Ha? Irene Clemente, hello po, Spox Harry. I hope everything is all right. I've been waiting for your live since this morning, PST time. Sorry po, Irene, ha? Pasensya na kasi kahapon talaga, ang plano ko umalis ng maaga. Nakaalis naman ako ng maaga pero na-late naman ako makadating sa aking bahay dahil medyo matraffic. Dahil hindi, attorney, nagsagawa po ako, naghihintay kagabi. Ay, naku, sorry po nagsawa po ako maghintay sa iyo kagabi. Sorry, kailangan ka namin. It's true that the two ladies embody the perfect balance of strength and compassion, a true leader with a heart of gold. Maraming salamat, Darlene, and sorry, subukan natin hindi na mangyari uli yan. Arcilia Zinea, need talaga mawala ang mga korap sa gobyerno. Sana, Atty. Harry Roque, yung mga korap dyan sa gobyerno, maligwat lahat at maparusahan. Ako din, yan din aking prayer. Tapos si Reggie Rigot Felipe, Atty. Harry, tatakbo po kayong senador next year para number 2 kayo kasi number 1 si Tatay Digo. Well, mukhang mahirap po talaga gawin yan. No? Napakamahal po tumakbo para sa senador. Kinakailangan kalahating bilyon minimum. Yan po aking naging karanasan ng aking huling pagtakbo. At wala na po tayo ganun talagang halaga. Okay? Brocha Barucho, Attorney, bakit tahimik si Cayetano? Di ba isa siya sa tumitira kay BBM noon? Well, ang gusto niya, nang naalala kong huling pronouncement niya, ayaw niya makigulo, gusto niya maging peacemaker daw. Dahil naging House Speaker naman po siya at siya po ngayon ay Senador. Okay? Si Tess De La Sandro, kahapon po, inaantay ang live niyo. Naku, sorry. Swebes po dito, Attorney. Inabot ko na po ang Biyernes at 2:15 na ang madaling araw sa California. Wala ka pa rin. Nakatulog na nga. Naku, sorry, Tess, but at least ngayon napanood mo ako. Okay? Sa linggo po tayo uli. Talagang maglalagay na ako ng alarm na kinakailangan talaga 8:45 TTH Sunday tayo nag-i-Spox Hour. Pasensya na po. Reggie Regal Felipe, Spox, magandang gabi. Walang pagkakataon na magkasama sina Tatay Digon at Inday Sara kaya imposible silang makita magkasama sa palasyo ni Kibuloy. Kaya sinungaling mga witness ni Ontiveros. Totoo po yan. Kasi ang huli nilang pagsasama ay nung namatayan ng kapatid si FPRRD. Well, malungkot po na sa kanilang relasyon, miski Pasko, hindi sila nagkikita. So tama po kayo. Very rare na nagsasama yung mag-ama. Flora Rivera, Sir Atty. Harry Roque, miss po namin kayo with SMNI. Nakahanda na po kaming mga KOJ mag-prayer rally. Dito po kami sa Cavite para sa kalayaan at para sa matuwid na pagmamahal ng totoong may pagmamahal sa bayan. Ay, naku, salamat, Flora. Kakataba naman ang puso. Antonio Gahelan, kamusta na po ang SMNI? May pag-asa bang makabalik? Nakakamiss na po. Ay, nag-file po ako ngayon ng motion sa Korte Suprema para iresolba yung aming prayer na mag-issue ng TRO at preliminary injunction. Ang sabi po natin na kada araw na pinapatupad yung indefinite suspension
which is a closure ng SMNI, naapektuhan ng aming karapatan na malayang pananalita at pamamahayag. Tignan po natin kung magkakaroon ng aksyon ng ating Korte Suprema. Arlene Martin, how are you, Attorney Harry? I wish that our beloved Philippines would become bread someday soon. Ibig sabihin will become bread someday soon. Okay? Tapos si Maitele Tabi, kami dito sa Europa ay nag-aalala lang, Spox Harry. Salamat naman ay nandiyan ka, tunay na may puso at habag sa aming mga nasa ibang bansa. Paano po, anak ako ng OFW. At naging OFW din po ako. 2 beses po ako nagturo abroad, no, sa Singapore at saka sa Washington, D.C. Series Choice, Binjin Ice. Good evening, Attorney Roque. Nakita niyo ba si Ontiveros kanina sa EDSA? Nagpapapapel na naman. Ewan ko po, hindi ko naman siya binabantayan. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Tapos si Ming, akala ko nagurgur ka na ni Liza Tanas Asmas. Hindi po, hindi mangyayari yun. Mina, kagabi po ako nag-aabang Spox. Miss you and your insights. Salamat po. Pero sorry po. Pero ngayon naman po, nakapag-Spox hour tayo. Mercedes Bumagot. Good evening, Sir Harry. Hafa Aday from Guam po. Hello. Winston Santos, nagising kami lahat sa panlilinlang ng mga Congress at Dilawan at ginawa nilang chismis republic ang mass media. Oo nga po, no? Grabe yung mga binabato nila kay Super Ate to the President. November, good evening po, Attorney Roque. Malapit na po ang February 25. Malapit na po ang prayer rally. Nandyan po tayo sa Cebu para sa prayer vigil rally kontra PI. Kasama po natin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Banateros, brothers, kaisa ako sa inyo. Sabi ni Ping Lacson ng mga senador ngayon, may pondo na tig 6 billion para sa kanilang project. Pero nabawasan at sa 3 senador lang inilagay kaya nagkakaamuyang kudita. Totoo po ba yan? Hindi ko po alam kasi hindi po tayo senador. No? Pero nakaka-shocking naman yan. 6 billion each tapos ngayon sa 3 lang daw napunta kaya magkukudita. Well, tignan po natin kung talaga magkakakudita. Secret D0077, Attorney Roque, in violation po ba ng BICAM sa Article 6, Section 16, Paragraph 4 ang saligang batas kasi po wala silang records minutes ng proceedings. Hindi naman po national security issue ang budget. Tama po yan. Sa tingin ko po talaga dapat matigil na yan proseso ng secrecy pagdating sa BICAM. Dahil kinakailangan natin, lalo na sa paggastos ng ating pondo ng taong bayan, transparency. Okay? Macbi Tochi, bakit po may bayad ang pagtakbo ng politika at milking pera pa? Well, wala pong bayad pero magastos. Kasi sa totoo lang po, napakamahal ng mga TV commercials, yung radio commercials. Ako po, hindi ko na nagawa yung ginawa ng mga nanalo. Nagbayad kasi sila. Hindi sila nagbayad. Nagbigay ng tulong sa mga lokal na mga kandidato para mailagay ang pangalan nila sa sample ballot. Wala na po talaga akong budget para dyan. Talaga halos hindi na nga ako maka-raise ng pondo para sa commercial pa lamang. No? Pero so parang hindi ko na kaya talagang mag-raise pa ng pondo para sa tulong sa mga lokal na kandidato. Lorna Juanillo, Attorney, bakit nadawit si Dai sa gun smuggling? Wala na ba silang issue na pwedeng ibato kay Sara? Lalong sisikat si Inday at mananalo. Kaya po ang ganda ng kanyang TikTok no? Aliw na aliw ako talaga doon. Ano akala mo sa Prime Mountain? Gun shop? Tama naman yun. Regel Ringgold Felipe, Attorney Roque, baka tatakbong presidente si Liza Tanas sa 2028. May panalo ba siya kay Inday Sara? Wala. Hayaan niyo siya tumakbo. Marvel Ramos, Fox Harry, ano po balita sa ICC? Well, marami pong balita, pero hindi muna natin isa sa publiko kasi hindi po nanggaling sa akin. Hayaan natin yung mga may balita ang silang magsiwalat sa publiko kasi hindi po sa akin dumating information. Renelay lang sa akin ng isang tao na nakalap yung informasyon. So, hayaan natin sila magsiwalat. Pero meron pong balita dyan. Vic Catafias, Attorney, pwede nyo bang kasuhan ng mga yan na nagsabi na may dala-dalang baril si Tatay Digong at VP Sara? Total, ikaw naman ang lawyer ni Tatay Digong. Bigyan niyo po ng leksyon ng mga yan para madala. Alam mo ang attitude naman ng mag-ama. You know, free marketplace of idea. Kasi may sapat naman tayong pag-iisip kung sino pa naniniwalaan natin. At tingin ko nun po, hindi talaga mapapaniwalaan kung ang pinanggagalingan ng impormasyon hindi rin kapanipaniwala. Okay?
Makbitochi, ingat po kayong lahat sa February 25. Hangad ko po ang peaceful na prayer rally sa darating na linggo. Watching you guys from Japan po. Hello po. Tapos Laluchis Sole, napatunayan mo, attorney, ang iyong loyalty kasi I will vote for you. Ay, naku, maraming salamat po. Lily, kailan po babalik ang Pulso ng Bayan? Well, babalik po sa Lunes. Nag-outing lang po sila, kaya wala po sila itong linggong ito. Okay? So, babalik po kami sa Lunes. Okay? Tapos, Mylene Ramos, Pox, lahat ng malalapit sa mga Duterte, ginagawa nila ng kaso. Pox, sana wag ka at si Panelo gawa ng kaso. Mapipilay si Tatay Digong. Paano kung mag-declare ng martial law si BBM? Paano ng Pilipinas? Well, tignan po natin. Jocelyn Aguas, Atty. Roque, helpless na po ang Pilipinas. Hope na may mangunguna at tumayo sa tama. God help Philippines. We love the Philippines. Tumatayo naman po si FPRRD at si Inday Sara Duterte. Eduardo Mahinay, attorney, sabi ni Marcoleta, hindi na siya invite sa Senate hearing. Kaya paano niya masabi na mag-step down, di niya alam ang maging basihan. Well, pwede naman niya pag-aralan yung mga testimonya kasi nasa TV rin naman yun. Sam Ferreres, Good PM Spokes, matagal na ako nakatira sa Davao City at wala mang kaming nalaman na masamang ginawa ang mga Duterte, kundi lahat halos para ikaw ganda ng isang bansa. Salamat po. Maraming salamat po. Kinakailangan talaga magsalita yung mga taga Davao. Now, Frosha Duran, Atty. Harry, as lang po sakaling matapos ng Senado, matapos na ng Senate ang Chacha, may chance pa ba may maisingit pa rin silang tambaluslos? Kasi kung ang last signature kay PBBM, malamang may maisisigit panigurado. Ang duda ko, wala nang panahon talaga para sa plebisito. So mukhang patay na yan. Baka buhayin lang nila yung People's Initiative pag sa tingin nila ay natatagalan ng Senado. Pero magbantay po tayo. Takot naman sila sa tao eh. Kaya nga pumayag sila sa ganitong sistema na eh. No? Natakot sila sa reaksyon ng tao. Carino sa script, attorney, sana tatakbo ka ulit, boboto po kami ulit sa inyo. Well, siguro po hindi para sa senador. Okay? Ay, nako ha, marami tayong comments ha. June Baguio, attorney, pwede bang malaman kung sino po ang tatlong senador ng binihusan nung pera? Ay, hindi ko po alam. Binabasa ko lang po sa comments yan. Bagay si Ping Lacson na nagsabi niya. No? Tanungin natin si Senator Ping. Travel Buds, attorney, trials for publicity lang style ni Riza. Kahit anong gawin niya, at the end, VP Sara ang manalo. Siyempre po, naghahangad kasi talagang maging pangulo rin yan. Bonnie Navarro, attorney, pwede bang kasuhan ng mga congressman na kurakot? Dapat po, di ba? Ang dami namang congressman na nakasuhan dahil kay Janet Lim Napoles, di ba? Wala naman po impunity. Eduardo Gacus, good evening po. Lagi po kayo mag-ingat at kailangan po kayo sa Senado, kaya kailangan po namin kayo. Pamilya ko, iboboto ka namin. Thank you po, Eduardo. Well, napakadami niyong komento at maraming salamat ha, kasi ibig sabihin niyan talagang magkakasama tayo. Miski ako po ay wala na sa posisyon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating Spokes Hour. So hanggang sa muli po natin pagkikita ha. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. And therefore, you're the only country that I love and will